Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 14 na ng The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Matapos matagumpay na patayin ni Noel at Alma ang mga bandido, bumalik sila sa nayon ng Mintz, kung saan sinalubong sila ng pasasalamat ng punong nayon at ng kanyang pamilya. Tinanong ng punong nayon kung maaari bang kunin ng mga taga-nayon ang mga ari-arian ng mga bandido, na agad namang sinang-ayunan ni Noel. Sa karaniwan niyang paraan, sinabi niyang malaya silang kunin ang anumang gusto nila. Lubos ang pasasalamat ng punong nayon, ngunit pinaalala ni Noel na hindi pa nila natatanggap ang kabuuang pabuya nila. Ipinunto niya na mahirap para sa mga tulad niyang nagtatrabaho bilang isang seeker na makatulog ng payapa hanggat hindi pa natatapos ang lahat ng bagay. Nagpapahiwatig na gusto na niyang makuha ang pabuya bago sila matulog. Agad na umalis ang punong nayon upang kunin ito. Habang wala ang punong nayon, tumakbo papunta kay Noel ang kanyang anak na si Chelsea, puno ng paghanga, at tinanong kung maaari rin ba siyang maging seeker tulad ni Noel. Nahihiya ang kanyang ina at ipinaliwanag na si Chelsea ay nakakuha ng combat type job noong siya'y na-appraise, kaya tumindi ang kanyang kagustuhang maging seeker. Naging interesado si Noel at tinanong si Chelsea kung talagang gusto niya ang mapanganib na buhay ng pagiging seeker. Buong tapang na idineklara ni Chelsea na nais niyang maging kasing husay ni Noel. Ipinaliwanag ni Noel na sinumang nasa hustong gulang ay maaaring magparehistro sa Seekers Guild at mula doon, dumaan sa pagsasanay sa paaralan sa Imperial Capital. Gayunpaman, nang magtanong si Chelsea kung magkano ang magagastos, ipinaliwanag ni Noel na bagamat walang bayad ang matrikula, kailangan pa ring sagutin ng mga mag-aaral ang kanilang pang-araw-araw na gastusin na napakataas sa Imperial Capital. Agad na naglaho ang excitement ni Chelsea nang maunawaan ang laki ng kailangang ipon. Ngunit nag-alok si Noel ng alternatibong landas. Ipinaliwanag niya na kung talagang gusto ni Chelsea na maging seeker pero hindi kayang tustusan ang pamumuhay sa kapital, maaari siyang magsimula bilang isang supporter. Ang trabahong ito ay tumutulong sa mga seeker sa iba't ibang paraan, gaya ng pagdadala ng gamit o pagbibigay ng direksyon, na magbibigay sa kanya ng karanasan at pagkakataong mapanood ang mga laban ng iba't ibang grupo ng malapitan. Bagamat may kaunting panganib sa trabaho, mas mataas ang tsansa niyang mabuhay dahil hindi siya direktang nakikipaglaban. Muling sumigla si Chelsea sa narinig, tuwang-tuwa at nagpasalamat kay Noel sa mahalagang payo. Naaalala ni Noel ang sinabi ng kanyang lolo tungkol sa pagiging bukas ang isip at pagkolekta ng impormasyon upang magtagumpay bilang seeker. Ipinangako ni Chelsea na susuriin niya ang lahat ng mga posibleng paraan upang makamit ang kanyang pangarap. Bago tumulong si Chelsea sa kanyang ina sa mga pinggan, buong tapang niyang tinanong si Noel kung maaari siyang sumali sa Blue Beyond, ang grupo ni Noel, kapag siya ay naging isang malakas na seeker. Nabigla si Noel sa tanong, ngunit sinagot niya ito ng seryoso, sinasabing kung talagang magiging malakas siya at seeker pa rin siya sa panahong iyon, hindi niya alintana na makipaglaban sa tabi niya. Masayang-masaya si Chelsea at nangako na magiging isang malakas na seeker balang araw. Ilang sandali pa, bumalik ang punong nayon, ngunit imbes na pera, isang bote ng alak ang dala. Ipinaliwanag ng punong nayon na ito ay isang kilalang at mamahaling alak na nagkakahalaga ng 100,000 fil, na binili niya noon may sapat pa siyang pera. Ipinilit niya na dapat matikman ni Noel at Alma ang alak bilang tanda ng pasasalamat sa kanilang tulong. Naging mapaghinala si Noel sa biglang pagpapakita ng kagandahang loob ng punong nayon at iginiit na ang punong nayon mismo ang unang uminom ng alak dahil sa kanyang palagay, bilang host, karapat-dapat na siya ang maunang uminom. Nag-atubili ang punong nayon na nagsabing hindi siya talaga umiinom, na lalo pang nagpalalim ng hinala ni Noel. Itinuro ni Noel ang kabalintunaan ng pagbili ng napakamahal na alak kung hindi naman talaga umiinom ang punong nayon at mabilis niyang napagpasyahan na nilagyan ng lason ang alak. Nang itanggi ng punong nayon ang akusasyon, tahimik na ipinaliwanag ni Noel ang kanyang mga dahilan. Una, sinabi ng punong nayon na may 20 bandido, ngunit 3 beses na mas marami pala ang tunay na bilang.
Ang isang taong handang magsinungaling tungkol sa bilang ng mga bandido upang makatipid sa pabuya ay hindi magiging ganito kagalante sa mamahaling alak. Pangalawa, kinilala ni Noel na ang alak ay mura at panis na, nangangahulugang binuksan na ito dati upang lagyan ng lason at muling isinara pagkatapos. Ginawa pang eksena ng punong nayon ang pag-alis ng selyo ng bote sa harap nila, ngunit lalo lang nitong inilantad ang kanyang panlilinlang. Pangatlo, mula pa nang magsimula ang usapan tungkol sa alak. Ramdam na ramdam ni Noel ang kaba at pagnanasa ng punong nayon at ng kanyang asawa na pumatay, na lalo pang nagpapatibay sa kanyang hinala. Sumingit si Alma at ipinaalala sa punong nayon na ang mga scouts na tulad niya ay may resistensya laban sa lason at kaya ring matukoy ang mga ito, kaya't baliwala ang kanyang pagtatangka. Higit pang pinaigting ni Noel ang sitwasyon, hinihinging inumin ng punong nayon ang alak upang patunayan ang kanyang inosensya. Sa kanto, sumabog sa galit ang punong nayon at tumangging inumin ito. Bilang tugon, ginamit ni Noel ang kanyang confession skill na nagpilit ng katotohanan mula sa bibig ng punong nayon. Sa kanyang pagkasindak, inamin ng punong nayon na nilason nga niya ang alak. Balak patayin sila matapos nilang talunin ang mga bandido upang masamsam ang kanilang pera at kagamitan. Si Chelsea, nawasak ang puso sa pagtatapat ng kanyang ama, ay humarap dito at tinanong kung totoo bang balak nitong patayin si Noel at Alma. Sa labis na kahihiyan, lumuhod ang punong nayon at humingi ng tawad, sinabing pinilit lang siyang gawin ito dahil sa malaking utang na kanilang kinalulubugan. Ngunit sa galit ni Noel, hindi siya tinanggap ang mga palusot dahil alam niyang ito ay nagsisinungaling lang din, tinawag niyang sinungaling ang punong nayon at walang bahid na awa. Sa kabila ng kahihiyan, malamig na sinabi ni Noel na sisimulan niya sa kanang mata. Naguguluhan, tinanong ng punong nayon kung ano ang ibig sabihin ni Noel, ngunit bago pa siya makasagot, isang malakas na suntok ang dumapo sa kanyang kanang mata. Ang komprontasyong ito ay nagtulak sa lubos na kahihiyan ng punong nayon at ipinakita ang walang pag-aalinlangan at matibay na prinsipyo ni Noel bilang isang seeker, isang taong walang pasensya para sa mga manlilinlang at traidor. At dito nagtatapos ang ating buod ng Kabanata 14 na ng Most Notorious Talker. Mula sa bawat kwento, unti-unti nating nasaksihan ang paglago ng mga karakter at ang patuloy na paglalim ng kanilang mga laban at pagsubok. Habang bawat yugto ay nagbibigay ng mas maraming tanong at sagot, nasasabik tayong makita kung ano ang susunod na mangyayari. Hanggang sa muli, sabay-sabay nating abangan ang susunod na kabanata ng kwentong ito, handa na sa mga bagong emosyon at laban na darating.